Ang alam ko, yung isang bahay na yun ay dating bahay ampunan. Tapos nadaan ako doon nung elementary pa kami. Mga magkaklase kami, pumunta kami doon sa bundok. Umakit kami doon sa bundok, tapos daan namin bahay na yun. Tapos ang nakita ko lang doon is, nakakita ko ng madre. Tapos maraming mga bata. Pero hindi ko lang alam kung nanaginip ba ako that time. Kasi nga, sobrang pagod na kayo magkakaklase. Tapos ang gusto lang namin is makababa kami ng bundok na yun. So tinahak namin yung 3 bundok para makababa nung hapon na yun. At guess what? Umakyat kami ng alas 10 ng umaga. Nakababa kami ng alas 5 ng hapon. Umakyat kaming magkakaklase doon sa bundok na yun. Hindi rin namin alam kung bakit. Pero yan nga pa kami magkakaklase noon. Parang nasa 8 kami. Tapos grade 6 kami noon. Mag-graduation na yung time na yon. So ang graduation namin Friday. Tapos yung araw na yun is Wednesday. So parang dahil nag-clearance na lang kami magkakaklase. At tatapos na namin yung clearance namin that day din. Sabi sa amin ng advisor namin na wag na kami pumasok ng hapon. Pero nandun pa rin kami ng hapon. Tapos, parang yung mga ka-close kong kaklase, nagkayayaan na pumunta dun sa bundok nga. Tapos, ang dinaan namin, dumaan kami sa ilog. Tapos, after na dumaan sa ilog, umakit kami dun sa bundok. Tapos, nadaanan nga namin yung bahay na yun. At, hindi ko lang alam kung nag-hallucination lang ba ako or what. Pero ang natatandaan ko is may isang bata doon, maraming bata actually. Tapos may isang madre na ang suot ay kulay brown. Tapos kung titignan mo yung establishment o yung bahay na yun, puro salamin yun na parang pa-octagon style. Tapos nung time na naglakad kami doon, yung isang batang lalaki, bigla akong tinuro. Sabi, may mga bata o parang ganun yung sinabi niya. Then kami magkakaklase, walang nagawa kundi tumakbo kasi ang ano ng mga bata is parang tingnan kami. Doon yung madre, nakita ko yung madre na nakatingin siya sa akin. Tapos ilang bundok din yung nakit namin para lang makababa nung time na yun. Pero sobrang struggle kasi ang layo nung narating namin actually. Well, actually, one of the famous places dito sa Binangonan is Talim Island. At marami ang mga tao na pupunta sa Talim Island para umakyat sa bundok na kung tawag nila ay Susundalaga. Tapos, yung bundok na yon, once na napunta ka doon, makikita mo yung pinakamataas na, yun yung pinakamataas na lugar actually. Siya yung pinakamataas na lugar dito sa buong probinsya ng Binangonan o ng Rizal. Makikita mo yung kabuuan ng bayan ng Binangonan, bayan ng Halahala, Cardona, Morong, Tanay. Ayan, makikita mo yun mga yan. Tapos marami rin mga fish ponds or mga baklad na tinatawag doon sa gitna ng lawa. Tapos makikita mo rin dyan yung some areas ng probinsya ng Laguna. Then ang side story ng Talim Island is syempre yung famous na story nila na Diablo Pulo. Tapos meron doon mga isla din na tinatawag nilang Puting Bato, which is very creepy para sa akin kasi nung time na pumunta ako ng Talim Island, nakita ko mismo sa harapan ko yung islang yon. Sobrang liit lang ng isla, pero makikita mo na sobrang puti talaga ng bato. May mga puno siya pero walang mga nakatira. So aside sa kuya ko, pumunta kasi mahilig din ang kuya kong mag-explore. Parang niyaya siya ng mga kaibigan niya na mag-stay din doon. Kaya may mga narinig siyang something, pero syempre hindi man din ako takot based on sa experience na meron siya. But one of my plan is nga mag-stay doon sa lugar na yun. Tsaka sa Talim Island syempre. Yun hanggang gabi, hanggang sa may makita ko or may maramdaman akong something ganun. Kaya samahan niyo ako at sabay-sabay natin alamin ang mga kwentong katatakutan dito lang sa Stories. Thank you for watching and please don't forget to like and subscribe.